Kumusta future engineers? Welcome ulit sa ating another episode wherein ang topic natin ngayon ay Bernoulli's equation, pumps and turbines. Isa din ito guys sa mga paborito at labasin sa CE board exam So, wag na natin patagalin, umpisa na natin. So, ayun guys ang Bernoulli's equation o mas kilala bilang Bernoulli energy theorem theoretized by Daniel Bernoulli. Ano nga ba ang content ng Bernoulli's equation guys? So, ang Bernoulli's equation or Bernoulli's energy theorem, sinasabi niya na ang total energy at one point is equal lang sa total energy at any other point sa loob ng closed conduits or pipeline. So, ano ba ibig sabihin nun? Sige, illustrate natin guys. So, ayun guys to further illustrate so ganito siya kapag write natin siya into equation form So, energy at one point is equal lang to energy at second point. So, say for example, meron tayong pipeline, tapos kukunin natin yung energy at one point, So, ito yung first point and then second point. So, pag dinote natin siya through Bernoulli's equation, sasabihin natin na equal yung total energies na meron dyan. So, ano ba yung mga energies dapat na nandyan? So, isa-isahin natin, Siyempre, una dyan ay ang pressure head, Then, next is velocity head. Then, next is elevation head. So, para ma-simplify natin, or kapag nagsosolve tayo later on ng Bernoulli's equation, ang mga pressure head is ina-equate natin sa P over gamma. Then, ang velocity head, ina-equate natin sa V squared over 2G, Then, ang Z, ang elevation is Z, So, ganun lang siya kasimple, guys, Bali, itong mga equation na nandito is derivable siya, sa formula or sa concept ng pressure. And yung isa naman is sa concept ng kinetic and potential energies, Pero hindi na natin i-derive kasi tatagal tayo dun, guys, So, observe na lang natin kasi hindi naman siya ganun kahirap i-memorize, And i-observe. To expand further, kunin natin yung example natin ng ideal fluid wherein ito yung talagang pinapaliwanag sa Bernoulli's energy theorem, So, sulat natin ideal fluid flow, So, dito sa ideal fluid flow, parang since ideal siya, parang theoretical lang naman ito. Ang gusto natin mangyari guys is yung energy at one point is equal lang sa isa pang point, kahit ano pa yung pagdaanan ng pipeline na yan. So, pag in-expand natin yung energy at first point equals to energy at second point, ganito yung expanded form niya, So, pressure head at first point plus velocity head at second point, then elevation head at the third point, then equals sa total energy na meron sa second point, So, expanded form din, summation ng lahat ng energies wherein pressure head present at point 2, then velocity head at point 2, then elevation head at point 2. Ganun lang kasimple. By the way guys, so dito sa ideal fluid flow, wala siyang head loss, Kasi ina-assume natin na or ina-accept natin yung energy theorem ni Bernoulli, na equal lang yung energy sa lahat ng points kahit ano man yung pagdaanan ng pipeline. Then, to simplify that term, ibig sabihin lang nun guys is walang head loss, or walang energy na na-loss, or walang nagbago sa energy, in terms of energy. Mapa-pressure head, velocity head, and elevation head man yan. Now, we move on guys to the non-ideal flow, So, ito naman yung meron yung presence ng head loss or meron yung loss ng energy, sa pipeline. So, non-ideal meaning, ito yung actual, kasi yung ideal fluid flow kanina na present natin, yung gusto ni Bernoulli na mangyari is theoretical lang yun and mahirap yun i-achieve, guys, So, sa non-ideal flow, most likely, ito yung nangyayari talaga sa actual, Kasi, tawag dito, nire-respeto na natin yung pwedeng mangyari na mga loss dun sa may pipeline, So, say for example guys, meron tayong isang point dito, then meron tayong second point, then connected siya by a pipeline, So, along that pipeline, meron ng head loss, So, kapag pinresent natin yung energy at point 1, ko-consider natin yung binabawas nating head loss at energy at point 1, papunta sa second energy. So, ayun guys, pag in-expand natin tong equation na to, pressure head at point 1 plus velocity head at point 2 plus elevation head at point 3
ay point 1, sorry, point 1 lahat yun minus natin yung summation ng head loss, no? So, pwedeng Darcy-Weihbach yan, either, Mannings or Hazen-Williams na head loss, no? Then, equate natin sa energy at point 2, no? So, pressure head at point 2, then velocity head at point 2, then elevation head at point 2. So, ayun guys, no, to further discuss yung kung bakit naging ganun, no, yung non-ideal flow, no, kung bakit naging ganun yung equation. So, puntahan natin tong varying pipeline, no, varying yung size, varying din yung height, no, then varying din yung direction, no. So, kunwari ganito yung direction ng flow, no, refer na lang tayo sa arrow, guys. Then, sa hydraulics kasi na guys, sa pag ganito mga fluid or fluid under closed conduits, no, pinoproject natin yung present na energy at a certain point, no. So say for example, ito yung point 1, iproproject natin guys yung pressure head, no, like ganito sa figure, no. Then ganun din sa velocity head, no guys, iproproject din natin pataas yung velocity head na present dun sa may point 1 and point 2. Then sa may elevation head naman, ganun din, no? Pero sa pag-set ng elevation head, nagsiset tayo ng datum line, guys, no? Kasi gusto natin meron tayong reference line para level yung sukatan natin na papunta sa certain point. Then yung pressure head, pag pinag-connect natin yung line na yun, guys, no, tinatawag natin yung hydraulic grade line. Then yung connection naman ng velocity head from point 1 to point 2 is tinatawag nating energy grade line. Then, mapapansin nyo dito guys, no, kapag pinag-sum up natin yung energy heads, no, present sa dalawang point, mapapansin natin di pantay, no, kasi magdi-differ yung dyan guys, yung velocities, no, kasi varying na yung size ng pipeline. Then yung difference nung energy head na yan is yung tinatawag nating head loss. Kaya pagdating dun sa energy equation ng non-ideal, mina-minus natin, no, yung total head loss dun sa may energy at point 1 para magpantay sila. Punta naman tayo guys sa pumps, no. Pag-usapan natin yung pumps. So, yung pumps guys, involved din siya sa non-ideal fluid flow, no. By the way, ang pumps guys is a device, no, na ginagamit para mag-increase ng head or ng energy from one point to another. So, ba't ba natin kinakailangan ng pumps? Kinakailangan natin ng pumps syempre para paakyatin yung tubig, no, papunta sa matataas na mga areas. So, mapapansin nyo dito guys, energy equation natin dito is ganito. So, ganito yung itsura guys, no. Kunwari, mag-drawing tayo ng isang point dito, no, point 1, then papakyatin natin siya through a pipeline na papunta sa mataas na area na point 2. So, kinakailangan natin incorporate ng pump dito, no, para umakyat yung fluid pataas. So, ganun lang siya, no. So, energy at point 1, less natin ulit yung summation ng head loss, plus mag-add tayo ng HA, no. Ano ba yung HA? So, HA guys, kapag pumps, no, pump head added yun, no. Kumbaga mag-add tayo ng energy paakyat. So, refer na lang kayo, no, ang HA is head added. Then, total lang yun, equate natin sa energy at point 2. So, punta tayo guys sa last, no, sa turbines. So, non-ideal fluid flow pa rin to, no, pero with turbines. By the way, ang turbines, no, explain lang natin. So, siya yung kabaliktaran naman ng pump, no. So, other way around, kung ang pump is nag-a-add ng energy paakyat para umakyat yung fluid, dito naman sasamantalahin natin yung energy na bumababa, no. Kumbaga, ang turbine kasi is a device used to extract energy from fluids flow. So, saan ba tayo nakakita ng turbine? So, ang turbines usually nakikita natin sa mga dams, no, para kasi 'di ba pababa yung fluid flow, sinasamantala natin, naglalagay tayo ng turbine para makapag-extract tayo ng energy. So, dito naman, since extract yung gusto natin mangyari, head extracted yung gusto nating makuha sa energy equation dito, no? So, paano yun? Say, for example, meron tayong point 1, gaya sa figure, papunta sa point 2 yung fluid flow niya. So, along that pipeline na pababa yung flow, maglalagay tayo ng turbine, no, para ma-maximize natin yung energy na dadaan doon. And then,
Yung energy equation nito is energy at point 1 less ulit natin yung summation or total head loss na meron sa point na yan, no, sa pagitan ng points na yan. Then less natin yung head extracted kasi kumbaga nadagdagan siya eh. So babawasan natin, no. Then equate natin yun sa energy at point 2. So note ko na lang dito na ang HE sa equation na to is head extracted. So kailangan ba nating i-memorize yung apat na ideal flow or non-ideal flow, yung mga types ng flow? So hindi na kailangan, no. Meron akong i-present dito guys na general equation, no, para ito na lang i-memorize nyo, tapos i-check nyo na lang dun sa may pipeline na given or points na given kung available tong mga to. So ganito siya, no, energy at point 1 less summation ng total head loss plus head added less head extracted equals energy at point 2. So iisa-isahin mo na lang yan, no, depende na lang, no, check mo siya. Kaya siya general kasi applicable siya, no, mapa-pump man yan or turbine or wala sa dalawa. So kapag walang pump, syempre wala kang ilalagay na head added. Kung walang turbine, wala ka ding ilalagay na value sa head extracted. Then kung wala ding head loss, so babalik tayo sa ideal flow. And then ganito na yung pagka-arrange guys, no, para mas madali nyo ma-memorize kasi yung sign convention dyan madali lang naman. So positive from energy at point 1, negative sa head loss, positive ulit sa pump, negative ulit sa head extracted, then positive ulit sa energy. So hanggang doon lang yung topic na to guys, no, sa Bernoulli's equation, pumps and turbines. Kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kayong mahihiyang share sa Facebook or sa mga friends nyong nag-aaral din, no. So yun lang guys, have a nice day.